In total, ang sinweldo natin for this payslip, ang gross ay 2,786.19 euros or sa Philippine peso equivalent is 181,102.35 pesos for 2 weeks na gross pay natin. Again, dito sa Ireland with night shift. Ngayon naman, i-budget natin ang salary natin for 1 month dito sa Ireland. Sa tingin nyo magkano ang matitira at the end of the month after all the expenses and bills? Guys, welcome back to the channel. Today, ang pag-uusapan natin ay ang salary ng nurses dito sa Ireland and magkano nga ba ang natitira sa sweldo after all the deductions, yung mga taxes and mga expenses natin, monthly bills dito sa Ireland. So, sa vlog na to guys, mag-share ako sa inyo ng actual na payslip ko before, just to give an example. Stick around kasi at the end of this video ay ibibigay ko sa inyo yung net pay minus all the expenses. So malalaman nyo kung magkano talaga yung maibubulsan nyo or maititake home nyo dito sa Ireland working as a nurse. Nandito tayo sa car ngayon kasi nagkakatapos lang namin mag-walk ng aking aso. Charlie, say hi to the camera. Say hi to the vlog. Say hi to the vlog, Charlie. Just for a context guys, yung payslip na i-share ko ay payslip ko as a staff nurse working dito sa government hospital dito sa Ireland, which is also called Health Service Executive or HSE. So itong particular na payslip na ipapakita ko is nasa salary scale 8. So dito kasi sa Ireland guys, may salary scaling. Talagang standard yung salary sa government, salary scale 8 or corresponding to 7 to 8 years of clinical or nursing experience. Maganda lang talaga dito sa Ireland is i-base na lang yung salary mo sa years of experience mo. So kung pupunta ka dito sa Ireland na meron ka ng 10 years of nursing experience sa Saudi for example or sa Philippines, so yung sweldo mo based on sa years of experience mo, hindi ka back to zero. Let's dive into the payslip guys. So i-divide natin yung payslip natin into 3 sections. Yung first section na ipapakita ko sa inyo is what you will earn or yung gross salary, and then second section is yung deductions, and then third section is yung net na salary. So ready na ba kayo malaman kung magkano yung sisweldo inyo? Let's dive in. Salary namin is every 2 weeks. May mga ibang hospitals na monthly yung pasweldo, pero sa amin kasi every 2 weeks. So ang example na ibibigay ko sa inyo ay dalawang payslip. Isang payslip is puro basic lang, walang premium or walang night shifts, walang weekends. Ito kasi guys, syempre pag may night shift ka, merong dagdag sa sweldo, or kapag nag-work ka ng weekends, especially like Sundays, double pay kasi yun pag Sunday dito sa pag nagtatrabaho ka sa public sector. And then yung isa naman na payslip, merong mga premium or yung night shift and weekend as well. Lalagay ko na lang dito sa screen yung kung ano tong binabasa ko. So let's look at this photo guys. In this section of your payslip, makikita nyo yung first yung weekly hours which is 37.5, yung full-time hours ng nurse dito sa Ireland. And then second is yung salary scale nyo. So dito sa payslip na to, salary scale 8 pa ako nito nung time na to. So around 8 years of nursing experience. So third makikita nyo dito is yung hourly rate ng salary scale 8 which is 25.5624 hourly rate or euros per hour. Ang basic salary ng scale 8 ay 50,018 euros per year. Makikita nyo rito yung payments. First yung basic pay which is 1,917.19, and then meron din akong location allowance kasi pag nag-work kayo sa special area, for example, sa theater, ICU, cath lab, or whatever special area, meron kayong location allowance. So yan, sa akin dito is 94.52, and then meron din tayong unsocial hours which is 8 hours of unsocial hours. Yung unsocial hours guys is pag nag-work kayo beyond the normal working hours. For example, in the evenings from after 6, ganyan, or madaling araw, meron kayong unsocial hours. So dito rin sa part na to, meron akong fee out standby which is 1 hour. Sa amin kasi sa ibang units, yung mga units kasi na kapag nag-stay back ka ng 30 minutes after your shift, meron ka ng additional payment. So dito is nagstay ako ng 1 hour kasi kinailangan nila ng staff dahil busy yung unit. So may bayad ako ng 93.65 euros for staying back ng 1 hour. So ang total payment natin sa payslip na to is 2,139.45 euros, which is equivalent to sa pesos is 139,064.25 pesos in 2 weeks ang sweldo ng nurse dito sa Ireland, which is crazy kasi
ilang buwan mo itong kikitain sa Philippines. Hindi pa dyan natatapos yan. Meron pa tayong mga deductions and meron pa tayong mga expenses. Sa Philippines, siguro more than 1 year mo itong kitain kung nurse. Ewan ko ngayon kung magkano na sweldo ng nurse sa Philippines. Hindi ko alam, guys. Ilagay nyo sa comment section kung magkano na. Pero nung before kasi, siguro 8 to 10,000 nung time ko sa Philippines. Around 2009 or 2010, mga ganyan. 8 to 10,000 sa private hospital per month. Ang susunod na picture na papakita ko sa inyo is yung part ng may mga deduction tayo. I-explain ko rin sa inyo dito sa part na to kung ano-ano ba yung mga deductions. First of all, yung ASC/PRD, baka makikita nyo yan sa payslip nyo. ASC stands for Additional Superannuation Contribution. Ito ay mandatory pension-related deduction for public sector employees in Ireland who have public pension entitlements. So, meron tayong 23.94 euros na deduction for this. And then yung USC payable next, which is 67.31 euros. Ang USC ay Universal Social Charge. It's a mandatory tax deducted directly from your gross income in Ireland. It applies to almost all employees earning more than 13,000 euros per year. Tax paid for this particular payslip, ang tax na binayaran ko ay 337.68 on tax. A disclaimer, hindi rin ako expert dito sa taxation and also, pero based lang sa syempre nagre-research tayo bago tayo mag-vlog. So, ang pagkakaintindi ko dito, guys, is your salary up to 44,000 euros is taxed 20%. So whatever earnings you have above 44,000 euros ay matatax ng 40%. So sa mga nasa Ireland dito, guys, and if mali yung pagkakaintindi ko, please let me know in the comment section below. Okay, so the next one is yung PRSI, which is yung pay-related social insurance. Ito namang PRSI goes towards funding state welfare benefits. So, disregard na lang natin, guys, yung CMKT net and then CMKT gross and then yung SIP2 because ito yung mga deductions na optional naman. Kasi yung CMKT is corn market deduction ko for my income protection insurance. So, kung wala naman kayong income protection insurance, so wala na tong mga deductions na to. And then yung SIP2 naman, yung 9.10 euros is yung bayad namin sa union, yung pagiging member sa isang union called SIP2. Itong Pension 170 is your payroll contribution for the Single Public Service Pension Scheme. So 3% of your basic pay that is taken out of your salary automatically towards retirement. So this applies for public servants who started their HSE employment on or after 2013. So yun yung napupunta sa ating retirement or sa pension. So ang total deductions natin for this payslip is 669.57 euros. So for this particular payslip, ang net pay natin is 1,469.88 or sa pesos, 95,542.2 pesos. So, yan, guys, inano ko lang sa 1 euro is equal to 65 pesos kasi usually gano'n naman, 60 to 70 yung palitan. So, average ay 65. Ngayon naman, let's move on to the next payslip. Ang papakita ko sa inyo ay payslip naman na may night shift and Sunday pay para lang malaman nyo yung difference sa sweldo pag may night shift and premium like Sunday pay, no, or holiday pay, mga ganyan. So, pakita lang natin yung picture dito. Ito yung next payslip natin. Nadagdagan ng 34.50 hours na night duty plus 23.50 hours ng Sunday hours. So, yung night duty natin dito is 211.92 and then yung Sunday hours is 577.40 euros na ang nadagdag. And then meron ulit tayong 7.50 hours na unsocial hours. And also meron tayong 2 hours for Saturday allowance, which is 32.52 euros. In total, ang sinweldo natin for this payslip, ang gross ay 2,786.19 euros or sa Philippine peso equivalent is 181,102.35 pesos for 2 weeks na gross pay natin. Again, dito sa Ireland with night shift. So again, amazing. Ang laki ng sweldo natin, gross pay. Pero syempre, kapag mas malaki ang sweldo nyo, mas malaki rin ang deduction nyo. So, let's go to the deductions, guys. Hindi ko na-explain ang mga deductions kasi na-explain ko na earlier on. Pakita na lang natin yung mga numbers. So, dito, ang total na deduction ko, makikita nyo ang difference, no? Ang tax paid ko rito,
for this payslip is 594.42. So mas malaki siya compared dun sa una na 337.68. And also yung pension 170 is mas mataas dito sa payslip na to. So ang total deductions natin for this payslip na may night shifts and premiums, 1,076.24 euros. So ang net pay natin for this payslip is nasa 1,709.95 euros. Equivalent nito sa pesos ay 111,146.75 pesos. Yan po ang net na salary for 2 weeks no, na may night shifts. And mas malaki tong sinesweldo ko dito compared dun sa hospital ko sa Saudi before. Kapag pinag-combine natin tong dalawang payslip na to, ang sweldo natin for the whole month using this payslip is 3,179.83 euros, or again, convert natin sa pesos. Using 1 euro is equals to 65 pesos, 206,688.95 pesos. Ngayon naman, i-budget natin ang salary natin for 1 month dito sa Ireland. Sa tingin nyo magkano ang matitira at the end of the month after all the expenses and bills? For example, bago ka pa lang sa Ireland and single ka, wala ka pang dependent dito. You're renting a single room dito sa Ireland and wala kang car and mahilig ka magluto, hindi ka masyadong kumakain sa labas. So, your expenses can look like this. Ito ay example lamang, guys. Siyempre, iba-iba tayo ng mga pinagkakagastusan or priorities pagdating sa spendings natin. So, just to make an example lang. And then, yung second na example na ibibigay ko sa inyo is kung meron kayong dependent dito, and then kung nagre-rent na kayo ng isang buong flat or isang buong apartment sa buong bahay. Pero dito muna tayo sa first, no? So, kung magre-rent ka ng single room, every month, it will depend kung nasaan ka dito sa Ireland. For example, nasa Dublin ka, yung mga accommodation rent, mga rental apartments doon or room for rent, talagang sobrang mahal compared sa ibang parts ng Ireland. So for example, nagre-rent kayo ng single room, no? And let's say 700 euros per month yung nakuha yung room for rent. And then sa groceries naman, pwede kayo mag-allot ng 50 euros per week kung matipid naman kayo at mahilig kayo magluto sa bahay, nagbabaon kayo ng food pagdating sa work, and hindi kayo masyadong kumakain sa labas. So 200 euros per month yun, no? And then transportation, kung gagamit kayo ng public transportation, kung gagamit kayo ng bus, yung mga local bus, so pwede kayong mag-allot ng 40 euros per month or 40 to 50 euros. Dito sa example na to, 40 euros. And then SIM card with only data na is 20 euros per month. Utilities o kagaya ng mga electricity, and then syempre maghahati-hati kayo sa electricity. For example, 4 kayo nagre-rent sa isang bahay for tagi-tagisa kayo ng room, mag-share kayo ng electricity bill. I mean, hindi pa yung kasama sa renta nyo. Usually, nakaiwala yun. And then, meron bayad yun sa mga trash collection, mga ganon. So, let's say 50 euros for the electricity slash yung mga trash collection na yan. Nasa 1,010 euros per month yung total ng ating expenses. Kung ganito yung magiging itsura na expenses nyo per month, and gagawin natin example yung dalawang payslip na diniscuss natin, na ginawa natin example dito sa vlog na to. Ang matitake home nyo ay nasa 2,169.83 euros per month, or sa pesos ay 141,038.95 pesos. So, yan yung maibubulsa nyo na pwede nyong i-save, pwede nyong padala sa Philippines, or pwede nyong i-allot pa for other things. Pero on the other hand naman, kung meron ka ng dependent dito, kailangan mo talaga mag-rent ng isang buong flat or 2-bedroom apartment kasi ayaw mo na, hindi na pwedeng may ka-share, and meron na kayong car or kailangan mo ng car kasi kailangan mo mag-drive dahil yung bahay na nakuha mo is 30 minutes drive away from your workplace. So, ibang usapan na. So for that particular situation, let's say for example, a 2-bedroom flat will cost around 2,000 euros, right? And then yung car payment natin is around 300 euros per month kung di nyo binili ng cash. Ang groceries natin as a couple maybe nasa around 100 per week or 400 per month. And then may SIM card, Wi-Fi will cost around 100 euro per month for 2 people na to ha. And then car insurance will be 120 euros per month. Electricity, utility bills, trash bins may cost around 100 euros per month, no? Kung ganito naman ang itsura ng expenses nyo, kasi kailangan nyo mag-rent ng isang buong flat, meron na kayong car, meron na kayong mga miscellaneous payments for insurance, and all other added expenses bilang couple dito sa Ireland, no?
for this particular example, ang matitira lang sa sweldo mo ay nasa 279.83 euros for that particular month. An example ko lang na one income muna kasi kunyari hindi pa nag-work yung partner mo or yung asawa mo, and para lang malaman mo kung kaya ba, kasya ba. So I hope medyo nakapagbigay ako ng insight sa inyo about sa kung magkano ang net pay, magkano ang expenses, magkano ang pwedeng matira. Of course, itong mga example na to ay hindi siya definite, and then pwedeng mas malaki yung expenses na magkaroon kayo or pwedeng mas maliit dito. Ito lamang ay parang just to give you an example, kumbaga. Pero yung payslip na yon ay totoo. Payslip na yon ay based sa aking payslip, and that particular salary can be your salary for 1 month. So, pwede mo yung gawing example. Pero yung expenses, pwede kayong makatipid or pwede rin kayong mas mahal yung makuha yung room. Pwedeng 1,000 per month, 1,000 euros per month yung room na makuha nyo. It will all depends kung ano yung sitwasyon na mapupuntahan nyo or ma-encounter nyo pagdating dito. So this is just a ballpark of what you can save, what you can take in your pocket as a nurse dito sa Ireland. Guys, let me know your thoughts sa comment section kung masyado bang maliit yung sweldo na to or hindi ba worth it para sa inyo. Yun, sabihin nyo lang sa comment section. And kung may questions pa kayo, I will try to answer all your questions sa comments. As always, thank you guys for watching the vlog, and I'll see you next time. Bye!